apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula ng patayin si Esteban. May nakarating sa Phoenicia, sa Chipre at sa Antioquia. Saan man sila makarating, ipinangangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit may kasama silang ilang taga-Chipre at taga-Cirene na pagdating sa Antioquia ay nangaral naman sa mga Griego ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus. Sumakanila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, at ng kanyang matagpuan ay isinama niya sa Antioquia. 1 taong singkad silang nanatili roong kasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Ang salita ng Diyos. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Sa bundok ng Sion itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay o lungsod ng Diyos. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Pag itinala ko yaong mga bansang sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babilonya. Ibibilang ko rin yaong Filistia, Tiro at Ethiopia, at tungkol sa Sion yaong sasabihi ang lahat ng bansa ay masasakupan, siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Ang poon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong dooy mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo, sa portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo ng tiyakan." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin, ngunit ayaw ninyong maniwala, sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak, hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Magandang araw mga kapatid sa pananampalataya. Hindi pa po ako nakakabati sa inyo ng Happy Easter. Anyway, patuloy pa rin po ang ating Easter season. So patuloy tayong nagagalak sa muling pagkabuhay ng Panginoon na siya nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan at panibagong simula ng buhay sa Kanya. Amen. Ngayon naman po, ano ang nilalaman at mensahe ng Panginoon para sa atin mula sa Ebanghelyo? Alam po ninyo, sa buhay ng tao, hindi mawawala ng mga makukulit. Naku, sobrang kulit. Ayan. Katulad halimbawa, dito sa Ebanghelyo, ang nakipagtunggali sa Panginoon
ay mga makukulit, yung mga leader pa mismo ng mga relihiyon ng panahong iyon, na ang tanong sa kanya, ano ba talaga kuya? Sino ka ba talaga? Ikaw ba ang Kristo? Kung ikaw ang Kristo, ikaw ang Mesiyas, ay sabihin mo na. Ang problema nito, ang sabi nga ng Panginoon, ilang beses ko nang inamin yan sa inyo. Ilang beses ko nang binanggit siya sa inyo na pinatotoo ko. Pero ang problema, sa inyo, ayaw ninyong makinig. Ayaw ninyong unawain. Hindi kayo interested sa mga sagot ko. Kaya patuloy kayong tanong ng tanong. Pero masasabi ko sa inyo ay ganito. Kahit anong sabihin ko sa inyo, hindi kayo maniniwala. Pero ang paniwalaan ninyo ay yung mga ginagawa ko sa tulong at kasama ng Ama sa langit. Yung pangangaral, pagpapagaling ng mga may sakit, pagpapalayas ng demonyo, at pagbuhay sa mga patay. Yan ang tingnan ninyo, yan ang ebidensya. Look at the works. Kung anong ginagawa ko, ay di mag-conclude kayo, aba, iba ito. Hindi ito pwedeng gawin ng kahit sino man. Therefore, ito ang Kristo. Ay ayaw nila yun eh. Tanong ng tanong. Pag sinagot naman, ayaw naman makinig. Ayaw unawain ng sagot. Wala tayong magagawa. Talagang ganyan ang mga makukulit. Matitigas ang ulo. Kaya sinabihan sila ng Panginoon, kaya kayo ganyan, kaya hindi kayo maniwala sa akin, hindi kayo kasama sa aking mga tupa. Ibig sabihin, hindi kayo followers ko. Kasi ayaw nyo sumunod eh. Ang aking tupa ay nakikinig sa akin. Kayo, hindi nakikinig. Ang tupa ko, kilala ko. Kayo, malabo. Kasi hypocrites kayo, mapagbalat kayo. Hindi kayo totoo. Hindi kayo authentic, hindi kayo genuine. Kung ano-ano ng inyong mga pinalalabas na hindi totoo. At mahalaga, ang mga tupa ko sumusunod sa akin. Kayo ba sumusunod sa akin? Hindi. Ayaw nyo makinig. Matigas ang ulo nyo. Tinatalikuran ninyo ako. So, wala kayo. Hindi kayo kasama sa aking mga tupa. Kung kayo kasama sa mga tupa ko, ay bibigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan at hindi kayo kailanman mapapahamak. Ang problema ay ayaw ninyo eh. At ang mga tupa ko ay protektado, sigurado, protected by my Father in heaven. Sapagkat ang Ama at ako ay iisa. Ang pagmamahal ng Panginoon, Diyos Ama sa langit, at ang pagmamahal ko sa inyo, sa aking mga tupa, ay pareho lamang. Kaya, ang mga tupa ko ay siguradong protektado ng Diyos Ama at protektado ko rin. Ngayon, ano ang aral dito para sa atin? Sana all mapasama sa mga tupa ng Panginoon. Sana all makinig sa Panginoon. Sana all sumunod sa Panginoon. Sana all tumawag sa Diyos Ama sa langit na may pananalig, pagmamahal at pananampalataya. At nang sa ganon, patuloy niya tayong gagabayan mula sa buhay na ito, proprotektahan along the way, patungo sa kaharian ng langit, patungo sa buhay na walang hanggan na ipinagkakaloob niya sa kanyang mga tupa. Amen.